Hello guys! So for today's video is gagawa po tayo ng insaladang langka. Hindi ko alam if familiar kayo sa pagkaing ito, pero if mahilig po kayo sa mga atsara at sa mga pagkaing gaya ng atsara, then ang lutong ito ay para sa iyo. So gagamit lang po tayo dito ng langka na malapit ng mahinog. So, hindi pa talaga ito hinog guys, pero malapit na siyang mahinog. Matingkad lang talaga yung kulay niya kasi sa variety yata ito ng langka. And ito talaga yung perfect na gawing ensalada kasi medyo may sweetness na siya. So, yung ginawa natin dito is pinakuluan lang natin to hanggang sa lumambot siya and then hinimay-himay ng bahagya. So, yan ang ating main ingredient. And then, kakailanganin din natin ng gata, vinegar o sinamak para mas masarap. And then, kailangan natin ng onion, ng sili, ginger, spring onion, sugar, salt, at saka ng tomatoes. So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para makapagluto tayo ng masarap na ensaladang langka. So, konti lang naman yung ingredients guys at prepare na namin lahat para mas madali na lang yung aming pagluluto. So, napakasarap nitong i-partner sa mga fried or mga grilled na ulam. Talagang mapapadami ng kain. So, sa ating malaking pan, painitin lang natin ito sa medium na apoy and then ilagay po natin yung ating hinimay-himay na langka. Ayan. So, medyo madami yung nagawa namin kasi ang laki ng langka na nakuha namin. And then, nag-add lang po kami dyan ng brown sugar. And then, yung ginger. So, basically, i-add lang natin lahat ng mga ingredients. Ayan. So, onion. Nilagyan din yung onion and then salt. Syempre, tansya-tansya lang na wag naman sumobra yung lasa. And then, vinegar. So, maraming vinegar po ang kakailanganin dito. So, okay lang vinegar, pero mas masarap siya kapag yung sinamak talaga yung ginamit natin. So, marami naman tayong nabibiling sinamak sa mga supermarket. Ayan. So, talagang madaming vinegar yung kailangan. Parang atsara din kasi ito. Ayan. So, madami-dami. And then, ilagay na din natin yung ating sili. And then, next step is kailangan lang po natin itong i-mix-mix ng mabuti. So, para ma-mix yung lahat ng ingredients, pati na yung vinegar. So, dapat lang talaga nating siguruhin na talagang mahinang-mahina lang po yung ating apoy kasi luto naman na yung langka. So, yung iluluto na lang natin talaga dito is yung vinegar niya. Ayan. Parang katulad nung kinilaw, pag gumagawa ka ng kinilaw, parang ganun din. Ayan. So, i-mix-mix lang talaga yan ng mabuti. And then, pag na-mix na ng mabuti, ilagay na po natin yung gata. So, ito po yung ikalawang piga nung gata. Ayan. So, medyo madami-daming gata para mas masarap siya. Mas masarap pag madaming gata. Ayan. And then, i-mix-mix natin ng mabuti ng ilang minutes. And then, after nyan is pwede nang ilagay yung tomatoes at saka yung ating spring onions. And then, i-mekos-mekos lang yan ulit. So, i-mix lang yan ng mabuti para nga makombine ng mabuti yung mga ingredients. So, i-mix lang yan ng mabuti guys. And habang ginagawa nyo yan is kailangan nyo ng tikman-tikman para ma-balance nyo yung lasa. So, dapat medyo sweet, na salty, na spicy. Talagang masarap na pampagana ito. I-partner sa mga dry na mga ulam. And then, lastly is ilagay na po natin yung unang piga ng gata. And then, by this time, pwede na natin patayin yung apoy. And then, mix-mix na lang yan. And then, after ilang minutes is pwede na yan. So, luto na yan. At meron ka ng masarap na pampagana na pwedeng i-partner sa kahit anong ulam, lalo na pag mga prito at mga grilled na ulam. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Ganito yung kanyang magiging itsura. No diet na naman pag may ganitong partner yung ulam. See you on my next video guys. Bye-bye!